We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner. Di ba Huwebes ngayon? Oo nga, may bagong palabas. Uy, dahil sa pabago-bagong panahon, partner, naku, uso ngayon yung ubot sipon. Baka tamaan ka, ha? Uy, mamaya, makiki-update tayo sa kaso ng influenza-like illness dito sa Region 1. Akala ko sasabihin mo, partner, dahil sa pabago-bagong petsa ng celebration. November 30 ngayon, ito yung birthday ni Agat Andres Bonifacio. Pero syempre, Lola Bonnie, happy birthday! yung holiday na naranasan na natin nung Monday kasi Monday. nagkaroon ng special adjustment. Mamaya mga kapuso, makakapanayam din natin ang cast ng Black Rider, sina Katrina Halili at John Lucas. Abang po kayo mga kapuso. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sumabog ang isang mini gas station sa Bungabon, Nueva Ecija. Sa isang amateur video, makikita ang paglamon ng apoy sa naturang establishmento. Ayon kay Senior Fire Officer 4, Christopher Peralta, OIC ng Bungabon Fire Station, nangyari ang insidente pasado alas 9 kagabi. Sa inisyal na impormasyon, nasugatan ang namamahala sa gas station na agad dinala sa ospital. Damay rin sa sunog ang tanker truck ng gasolina at diesel. Tumulong na rin ang mga bombero sa Karatig Bayan ng Bungabon at naapula ang sunog bandang alas 11 ng gabi. Wala namang nadamay na ibang establishmento sa pagsabog na patuloy pang iniimbestigahan ng autoridad. Kada piraso o tray ang bentahan ng itlog pero iminumungkahi ng isang mambabatas na gawing kada kilo na ang bentahan nito. Nagkakaroon daw kasi ng dayaan sa bentahan ng itlog dahil walang paraan ang mamimili kung paano matukoy ang size at presyo ng itlog. Umani ito ng reaksyon mula sa mga consumer. Mas gusto pa rin daw ng ilan ang per piraso dahil mahal masyado kung per kilo ang bintahan. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, makikinabang ang mga egg producer sakaling maaprubahan ang per kilong bentahan ng itlog. Sa ngayon, nasa 8 hanggang 10 pesos ang kada piraso ng itlog sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Ramdam na mga bangus trader ang kakaunting supply ng isda sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Galing pa sa Western Pangasinan ang ilang panindang bangus. Ayon sa Market Division, mula sa regular na 50 truck na nagdi-deliver ng bangus at iba pang isda sa Magsaysay Fish Market sa maghapon, bumaba ito sa kalahating porsyento. Nauna nang sinabi ng BFAR na malaki ang epekto ng malamig na panahon sa produksyon ng bangus. Kakaunti rin ang nakukuhang bangus fry para alagaan at palakihin na nagresulta sa mababang supply. Mga kaso ng influenza-like illness sa Region 1 tumaas ng 40% ngayong 2023 kumpara noong 2022 ayon sa DOH. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando. Ivy, good morning. CJ, isang nakikitang factor ng health authority sa pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses ay dahil sa pagtatanggal o hindi na pagsusuot ng face mask, kaya tumaas ng 40% ang sakit kumpara noong nakaraang taon. Labis na init ng panahon at biglang paglamig ang dahilan daw minsan ng pagkakasakit ng mga anak ni Carla. Sa mga herbal daw siya umaasa tulad ng katas ng dahon ng malunggay at oregano. Jebulong na bugwamin sa amin taltalen may lang pespesem mi sa amin ipasumpi tobi. Sa datos ng Center for Health Development Region 1, 9,032 na ang kaso ng influenza-like illnesses na nagpakonsulta sa buong rehiyon. Mas mataas ito ng 40% kumpara sa kasong naitala sa parehong panahon noong 2022 na 6,452 na kaso.
infection. Ang influenza-like illness po no, ay isang infection mula sa iba't ibang virus at bacteria, at ang una pong lumalabas sa sintomas no, ay lagnat na hindi po bumababa sa 38 degrees pataas. 1 hanggang 7 edad ng karamihan sa mga tinatamaan ng naturang sakit. Ang sintomas, ubo na nagsimula sa 10 araw, pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng katawan, pagsusuka at pagdudumi. Communicable disease o nakakahawang sakit ito ayon sa Health Authority na naipapasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa isang taong may ubo. Lubha itong nakahahawa sa unang 3 hanggang 4 na araw kahit walang sintomas. Sakaling makitaan ng sintomas, ayon sa autoridad, maigi na mag-isolate, uminom ng gamot para sa lagnat, magpahinga, uminom ng maraming tubig at kumain ng masustansyang pagkain. CJ, ayon sa eksperto, kapag napabayaan ang sakit, maaaring mauwi sa komplikasyon tulad ng pulmonya o ibang sakit sa respiratory, kaya maigi magpakonsulta sa mga health facility. Ayon sa DOH, isa ang naitalang nasawi dahil sa influenza-like illnesses sa lalawigan ng La Union. CJ? Maraming salamat, Ivy Hernando. Binaha ang kalsada sa bahagi ng Sitio Sinipil, Barangay Mokag, Bakgao, Cagayan dahil sa pag-ulan na dulot ng amihan. Umapaw rin ang tubig sa Bitag Pequeño Bridge. Gayunman, wala pa namang inililikas na residente ayon sa PDRRMO. Dahil sa pagbaha, sinuspende ng lokal na pamahalaan ng Bagao ang klase mula kindergarten at kolehiyo sa bayan ngayong araw, November 30. Bukod sa Bagao, minumonitor din ng PDRRMO ang ilang pagbaha sa Gataran at Peña Blanca. Mga kapuso, hanging amihan, easterlies at mga local thunderstorm ang magdadala pa rin ng pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Bonifacio Day. Ayon sa Pag-asa, apektado ng amihan ang Northern Luzon. Umiiral naman ang easterlies sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong umaga, uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy iyan at magiging malawakan kasamang Ilocos Region pagsapit ng hapon. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Dagsa ang mga naghain ng Statement of Contributions and Expenditures sa tanggapan ng COMELEC kahapon, November 29 na deadline ng pagsusumite ng SOSE. Pero hindi na umaasa ang COMELEC na makakamit ang 100% naghain ng SOSE. Wala pa raw sa 60% mula sa 1,716 na kumandidato sa lungsod ang naghain ng SOSE. Kaya ngayon pa lang binalaan na nila ang mga hindi naghain ng SOSE sa kakaharaping election offense. Walang ipinatupad na extension sa paghahain ng SOSE. Nagtapos na rin kahapon ang election period. Kuha sa video ang suntukan ng 2 kabataan sa mismong plaza ng Pasukin, Ilocos Norte. Makikitang nagpupumiglas ang isa sa kasuntukan nito. Maya-maya pa ibinalibag siya at tumama ang ulo sa semento. Nawalan siya ng malay. Dito na inawat ang sospek na tumakbo papalayo sa pinangyarihan ng insidente. Sa sumunod na video, makikita ng nagkamalay na ang biktima. Ayon sa pulisya, may hindi na pagkaunawaan ang dalawa. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima na agad dinala sa pagamutan. Kasalukuyang hinahanap ng PNP ang sospek. Bukas naman daw sa pakikipag-areglo ang pamilya ng biktima. Mahigit 10 katao ang sugatan matapos mawalan ng preno ang isang pampasaherong jeep sa Barangay Virac, Itogon, Benguet. Ayon sa driver ng jeep na si Jeffrey Mendez, galing sila ng Baguio City at pauwi na ng Itogon nang mawalan ng preno hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na AUV. Agad namang na-rescue ang mga biktima at dinala sa Baguio General Hospital. Samantala, sumalpok sa puno ang isang pampasaherong modernized jeepney sa Barangay Dalangiring, Orbistondo, Pangasinan. Sa tindi ng pagkakasalpok, basag ang harapan ng sasakyan. Sugatan ang ilang pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kauna-unahang onion cold storage facility inumpisahan ng ipatayo sa Ilocos Sur. May ulat sa Ivy Hernando. Atrasado ang pagtatanim ng maraming magsasaka sa Ilocos Sur. Dulot na rin ng mga magkakasunod na bagyo nitong nakaraan. Gaya ng mga onion grower. Anihan na sa Disyembre pero ngayon pa lamang nagsisimulang magtanim
Kung magsasabay-sabay raw ang anihan, pati sa ibang rehiyon, posibleng bumaba ang presyo. Idagdag pa ang importasyon. Kaya malaking tulong ang ipapatayong cold storage facility sa Barangay Don Alejandro Quirolico, Kawayan, Ilocos Sur. Kung sakali man, marami na ngayon ng magtatanim ng sibuyas. So, meron tayong paglalagyan kung sakali. Ito ang kauna-unahang onion cold storage facility sa lalawigan. Ang pasilidad may lawak na 1,158 square meters. 30,000 bags ng sibuyas ang pwedeng iimbak dito. 81.5 million pesos ang inilaang pondo para sa proyekto. Aabot naman yan ng 2 months na hindi masisira. Malaking tulong daw ito sa lumalawak ngayong taniman ng sibuyas sa lalawigan. Minukas pangarigan ta, adun to timula, hanga malako, di na pinpintas tunod na pakainbakan na. Ayon sa High Value Crops Coordinator, 35 o higit 40 tonelada ng sibuyas ang naani kada taon sa lalawigan. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Matapos ang isang convincing game, pinatunayan ng San Beda Red Lions na hindi pa tapos ang laban. Matapos dominahan ang LPU Pirates sa 21-point game victory, muli silang magharap sa do-or-die game para paglabanan kung sino ang makakaharap ng mapuwa sa finals ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sa kasaysayan ng NCAA, 2 beses nang nagharap ang koponan sa semifinals at itinuturing na maigpit na magkaribal sa court. Kaya tiyak na magiging exciting ang laban bukas na mapapanood 3 p.m. live sa GTV. 2 estudyante mula Batangas City silver medalist sa 2023 World Robot Games sa Taiwan. Silipin sa report. Sinong mag-aakala na ang piraso ng mga scrap material gaya ng plywood at PVC magiging isang robot? Ang small battery-ball na prototype na wheelchair na yan, silver medalist lang naman sa katatapos lang na World Robot Games 2023 sa Taipei, Taiwan. Ang nakabibilib na imbensyon, gawa ng 2 grade 12 student na sina Aaron at Jamil ng Paharang Integrated School sa Batangas City. Inspirasyon daw nitong isang estudyante sa kanilang eskwelahan na PWD. Nakita po namin yung eagerness niya sa pagpasok, yung gusto niya pong ma-achieve yung mga dreams niya. Yung sakit niya po ay nagiging malaking angkla po para hindi siya makapasok sa school. We both have our own skills and talents. He is on to building and designing sa ating robot at ako po ang sa pag-programming. At hindi lang ito basta wheelchair. Mayroon itong convertible bed, medical kit, pulse rate sensor, desk at pinagagana ng remote control. Katunggali nila sa innovative robot category ang 5 pang bansa sa Asia gaya ng Thailand, Taiwan, Indonesia, Singapore at Malaysia. Ang goal namin is makatulong sa mga persons with those physically challenged students. Parang yun ang aming panlaban. So may puso yung aming innovation. Talagang yun po ay nakaangat din sa siyempre po sa school achievement, sa performance ng paaralan. Nakuha po namin yung pangalawang karangalan Opo, silver yun. Umaasa ang paaralan na may makakadiskubre ng obra ni Aaron at Jamil para masuportahan at mapondohan para sa full-scale production. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Katrina Halili at John Lucas makakasama natin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Talaga namang hindi pinapalampas ng ating mga kapuso ang bawat eksena ng TV series na Black Rider. Dahil na rin sa action scenes nito, inaabangan din maging ang mga aktor at aktres. At para kwentuhan tayo sa kanilang karakter at mga dapat abangan sa Black Rider, kasama natin ngayong umaga sina Katrina Halili at John Lucas. Good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning. Good morning po. Hi po, good morning po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon. Unahin ko na si Katrina as Romana. Nako, paano ka ba naghahanda sa karakter mo bilang isang Romana? Naghanda. Pinag-training po kami ng ako big bike, tapos mga
mixed martial arts. So, sobrang dami hindi ko na nga matandaan. Sobrang galing ni Ate Kat. Tapos yung hand combat, knife, yan, mga ganyan. Tapos gun, barrel. So, kasi skilled assassin po yung role ko dito eh. So, medyo maraming trainings. Ito na ata yung show ko na pinakamaraming trainings na ginawa ko. And of course, John Lucas. Ano yung karakter mo dito? Sino ka sa Black Rider? At paano ka naghahanda rin? O anong pinagkaiba ng karakter mo sa mga dati nang nagawa mo? Ayun, ako dito si Calvin Magallanes. Isa ako sa mga talagang nakakaharap ni Elias Guerrero na si Ruru Madrid. Pinagkaibahan siguro ni Calvin sa ibang mga karakter na nagampanan na natin dati. Ito talaga ay sagad sa buto ang kasamaan. Talagang medyo sakim or medyo uhaw na uhaw siya sa kapangyarihan. Kaya may mga magagawa siyang bagay na hindi talaga magugustuhan ng kahit sino sa atin, sa totoong buhay. So yan lang siguro yung kinaibahan ko sa mga dating nagampanan natin. Full-time kontrabida na. Yan, congratulations. Dati ba? Inspirasyon ko kasi si Romana. Sobra, mula dati pa, iba talaga si Ate Kat. Actually, si Romana mismo yung pinaghanda kay Katrina Halili. Hindi si Katrina yung pinaghanda kay Romana. Diba? Pero ito nga yung sinasabi na talagang inaabangan maging yung mga action scenes. Meron ba kayong mga fitness routine? Si John. Marami yan. Meron naman po. Ngayon, nai-in-love tayo sa cycling. So, ayun, mahilig tayo magbisikleta pagka walang trabaho. Sa umaga, yun talaga yung number 1 na ginagawa natin, pagbabike. O kaya, nag-gym. Tapos, pumapasok na rin dun yung konting diet. Kasi tulad nga nitong ginagawa nating series, action. So, hanggat maaari, hindi ka mabilis mapagod, magaan ka, para, syempre, iwas na rin sa mga pilay. How about Romana? How about Katrina? May fitness routine ba? Ako, pinaka-fitness routine ko na siguro, treadmill lang. Yun lang yung hindi ako kagaya nila eh. Actually, dati IF lang ako. Parang yung intermittent fasting lang. Pero nga, medyo mga kabataan kasi yung mga kasama ko ngayon, di ba? Ruru Madrid, John Lucas. Kailangan ko humabol sa kanila. So, medyo pag hinihingal na ako eh. Parang kailangan ko humabol. So, nag-treadmill, joke lang. So, yun, bumalik ako sa treadmill. Pero, dati nung pandemic, masipag ako mag-treadmill. Pero nung pandemic, hindi ko alam ano nangyari sa akin. Bakit parang, kung kailan mas marami yung oras, dun nawala yung yung pag-treadmill ko. Pero ngayon buti nabalik ko dito sa actually, magto 2 months na ako nag-treadmill. Okay. Anong plans nyo this holiday season? Katrina? Ako, dapat yung plano ko, uwi ako ng El Nido para mag-spend ng Christmas doon. Pero, nabago kasi nagkaroon ako ng schedule na iba. So, yung anak ko na lang yung uuwi dito sa Manila. So, dito na lang ako mag-spend. Normally naman ako, mas family lang. Parang magkakasama lang kami, ganyan. Okay. How about John? Ayun, lang kami sa bahay. O kaya kung may kahit na resort na mapuntahan, overnight stay, pwede na yun sa amin. Masaya na kami doon. Masasama-sama, di ba? Yes. Magkasama kayong family, yun naman po yun. Sasalubungin natin yung bagong taon. Sama-sama talaga. Yes. And lastly, please invite our Kapuso viewers to watch Black Rider. Katrina? Ayan, sa mga kapuso po natin na nanonood ngayong umaga, inimbitahan ko po kayo na sana panoorin niyo po ang Black Rider Monday to Friday, 8 p.m. po ng gabi pagkatapos ng 24 oras. Okay, John. Ayun mga kapuso, patuloy niyo po sanang subaybayan ang kwento ni Elias Guerrero aka Black Rider dahil bubusugin pa namin kayo sa napakaraming mga action scenes at syempre abangan niyo po ang character namin ni Miss Katrina Halili, siya bilang Romana, ako naman bilang Calvin Magallanes ng Golden Scorpion. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat Katrina and John. Ingat kayo palagi. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magkakaibigan mula Israel, masayang sinalubong ang pag-uwi ng kanilang kaibigan na naging hostage ng Hamas. Tunghayan sa Globalita. Sa Israel,
Masayang sinalubong ng kanilang mga kaibigan ang magkapatid na binatilyo edad 12 at 16 matapos i-hostage ng Hamas sa Gaza. Sa loob ng 52 araw, hindi nagkita-kita ang magkakaibigan at inakala raw nilang hindi na sila muling magkakasama-sama. Kaya laking pananabik nila ng muling magbanding. Sa ngayon, ayon sa Israeli government, may hawak pang 184 hostages ang Hamas. Labis ang tuwa at pasasalamat ng 41 manggagawang ito matapos ma-rescue at makalabas sa gumuhong tunnel sa India. Bahagi ang tunnel ng National Railway Project ng India, kaya laking pasasalamat ng lahat na buhay sila, na nakalabas at nakabalik sa pamilya. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Alden Richards at Sharon Cuneta bibida sa pelikulang Family of Two. Narito ang report ni Gab de Luna. Sa kauna-unang pagkakataon, magsasama sina Asia's multimedia star Alden Richards at megastar Sharon Cuneta sa isang pelikula. Ayon sa megastar, agad siyang pumayag na gawin ang pelikula nang malamang makakasama niya si Alden dito. Lalo't isa itong wholesome, funny at heartwarming movie na kanilang pagbibidahan. Isa sa entries ang Family of Two sa Metro Manila Film Festival ngayong taon, kasama ang Firefly ni na Alessandra De Rossi at Ewan Michael, at Rewind ni na Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera. Sa nagbabagong ikot ng mundo ng mga bida sa Black Rider, malapit nang matunton ni Elias kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang mag-ina. Pero oras na malaman niya ito, ano kaya ang pipiliin ng ating action hero? Ang maghiganti at ilagay sa kanyang mga kamay ang batas? O ang pairali ng gulong ng hustisya para sa kanyang pamilya? Sundan ang maaksyong biyahe ng Black Rider, gabi-gabi 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab de Luna para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Simpleng negosyo na rice toppings maaaring pagkakitaan ng mga ina kahit nasa bahay. Tunghayan sa report. Mula sa iba't ibang gourmet gaya ng bangus sisig, crab paste, bagoong bagnet, relyenong bangus at iba pa, maaari nang makapag-umpisa ng simpleng negosyo mula rito. Ito ang rice toppings kung saan pangunahing sangkap ang kanin at gourmet. Simple lang ang proseso ng pagluluto na maaaring gayahin ng mga nanay sa bahay na nais ding magnegosyo. Una muna isang kutsa sa kawali ang kanin at mantikilya. Habang niluluto ito, maaari na ring magluto ng fried egg. Iluluto rin ang mga nais na gourmet, gaya ng bangus sisig na sasangkapan naman ng ginayat na siling haba at puting sibuyas. Saka pwede nang i-assemble ang rice in a cup. Ang fried kanin, papatungan ng fried egg sa kalalagyan ng gourmet toppings, gaya ng sisig at relleno. Pwede ring maglagay ng oyster sauce, mayonnaise o di kaya ketchup. Yes po, tinappings na lang po para at least po, hindi po natutulog pa yung product po na nandun pa sa naka-stock po. Pwede ring mag-explore ng additional side dish ng rice toppings na maaaring pandagdag kita. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Iba't ibang produkto mula sa Masbate ang itinampok sa isang trade fair sa Legazpi City, Albay. Sa Orawa San Masbate o Pride of Masbate Trade Fair, ibinida ang mga food at non-food products na gawa ng mga Masbateño, tulad ng processed meat, leather bags, handicraft at mga Christmas decoration. Ayon sa DTI, matapos ang kasagsagan ng pandemya, ito ang unang pagkakataon na lumabas sila ng Masbate para i-promote at ibenta ang mga gawang lokal. Ganda ng San Guillermo Parish Church sa Talisay, Batangas, mas nagningning dahil sa mga pailaw. Silipin sa report. Nagningning ang ganda ng San Guillermo Parish sa Talisay, Batangas matapos itong palibutan ng mga LED lights. Ramdam na ramdam ang simoy ng Pasko sa lugar dahil bukod sa Christmas tree na kasabay sa pinailawan, iba't ibang dekorasyong pampasko ang namumutiktik sa paligid. Hindi lang ng simbahan kundi maging sa munisipyo. Ramdam ang grand entrance at picture perfect din sa mga mahilig umaura sa mga naglalakihang tala at korteng pusong dinisenyo sa bungad ng simbahan. At para mas ramdam ang White Christmas, nagkaroon rin ng snow show sa harap mismo ng munisipyo na dinumog ng mga talisenyo.
Makulay at kumukuti-kutitap na liwanag naman ang hatid ng mga naggagandang pailaw sa palibot ng Kapitolyo ng Batangas. Hindi rin mawawala syempre ang giant Christmas tree na tinatayang nasa 40 talampakan ang taas. Habang ang mga puno naman nagsisilbing buhay na Christmas tree na nagniningning pagsapit ng dilim dahil maging ang mga ito ay sinabitan rin ng mga makukulay na LED lights. Hazel Kawaing Alviar para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Ang pagsusumikap at pagpipilit na kumita ng ikabubuhay ay pagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, kapatid at kababayan. By God Andres Bonifacio, the father of the Philippine Revolution and a national hero. Bukas, partner, sisimulan natin ang pangangaroling dito sa Mornings with GMA Regional TV. Makakasama natin bukas ang PSU Chorale. Mga kapuso, 25 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si John Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.